O isang pagbati, saan man kayo sa panig ng mundo at medyo nasa labas tayo ngayon kasi importante din yung nasa labas ka kasi pag nasa labas ka, nakikita mo na may buhay din pala sa labas, hindi yung puro lagi sa bahay. Kaya tayo chill, ang buhay natin dito gano'n lang kasimple. Talagang yung living the moment, ika nga. Talaga saan ka pa nakakita, naghihirap ka pero nasa bansang ganito ka naman, di ba? O tapos yung yung mga park lang, dito lang. Kasi ganito naman dito O halimbawa, ang sinasabi ko, gusto mo ng tisay, di ba? Pag ang hanap mo magandang tisay at pumunta ka sa mga bar, ay mga lang yan, just for fun. Tapos nandiyan yung ang mahirap kasi sa mga tisay na yung just for fun. Di ba, pumunta ka ng bar, di ba? O ang gagawin ng mga tisay, sasabihin yan, lalapitan ka, magpi-flirt, tapos magpapalibre sa'yo ng drinks, yung mga ganon, mga style yun sa bar. Siyempre dati tayong bouncer tsaka dami kong kilala rito na yung mga kaibigan natin na mga talagang nasa law enforcement din. Kaya yung mga ganon lalo na nasa bar tayo, kinuha tayong part-time job natin yung bouncer ko, no? Ayun, pero ang bottom line, yung mga tisay, pagka talagang yung mga matitino, huwag kang kukuha ng mga maghanap ka. Alam nga mang matino ang gusto mo, tapos gusto mo yung nasa bar, mga just for fun lang naman yun. Pero kung gusto mo talaga, yung mga matino, di ba? O punta ka ng mga charity events, yan. O kaya yung mga yung family gatherings. O kasi syempre, yung mga babae doon, alam mong kilala. Importante din talagang hindi lang puro ganda, kailangan talagang rin kilalanin mo rin kasi yung mga babae na yan, pag once na pinakilala ka at interesado sa iyo, itatanong ka agad niya sa iyo ang social media mo titingnan niya kung may Instagram ka o kaya mag-ingat ka sa mga pagpo-post mo. Pag may mga ganon malalaman mo na lang wifi lang ang katapat niyan. Malalaman na niya ang buong pagkatao mo. Kaya pagka yung attract ka sa tisay, o kahit sinong babae, yung social media mo, yan ang extension ng pagkatao mo. Kaya medyo ingat-ingat ka din. Tapos titingnan niya kung pala comment ka, comment to ng comment, makakita lang ng babaeng nakahubad, comment ng comment. Turn off yun syempre. Kaya din, yung mayaman ka naman, ito dadaanin ko sa yaman, bill mo ko dyan. Hindi siya nag-attract ng tisay. Gagamitin ka lang, tigabayad ng mga kung ano. May mga lalaking ganun talaga, yung gumagastos ng mga libo-libong dolyar sa mga walang kwentang sa babae na yung talagang, di ba yung sa social media, yung mga kagaya yung OnlyFans, bibili yung panty ng babae ng 100,000, kayo. May mga ganun, parang hindi naman sa inaano natin, kanya-kanyang trip, pera niya yun wala tayong pakialam dun kung saan ka masaya. Pero sa ating mga yung kumbaga yung medyo okay pa naman ang pag-iisip natin kasi hindi naman normal yung mga gano'n Tapos di ba lalo na yung mahilig sa mga masyado namang bata naman yun, hindi naman tayo gano'n. Okay yung mga 22 years old pataas, pero yung mga masyado naman ng mga pababa na masyado ng mali naman na yun. So anyway, ang bottom ko line is ang mga babae talaga, kahit pag gusto ka niyan, walang maraming cheche-boreche yan. Tapos pagtisay. Ang pinaka-importante kasi talaga sa mga tisay, yung yung kita mo yung energy mo na na astig ka, yung masculine vibes. Kasi nararamdaman ng mga tisay pagka masyado kang yung weak vibes, yung parang gagawin kang tigabayad ng kung uto-uto ka, parang Mr. Nice Guys. Iparamdam mo sa kanya na ka, masculine vibes. Saka yung pag mag-a-approach ka kasi talaga ng mga tisay, lagi mong tandaan, kung ayaw niya, diwag. Yung mga ganon. Tapos, ang isipin mo, ay approach ko siya. Kung ayaw niya, marami naman dyan. Parang maraming, there are many fish in the sea. Parang ganon na, saka, tingnan mo siya na, yung dating na, kaya kong isatisfy yung needs mo, yung confidence ba? Yung confidence na hindi peke kasi babae, 3 seconds, 10 seconds, alam na niya kung nagpapanggap ka
Kaya iba talaga yung may confidence ka din na totoo. Iba yung alam mo talagang, anak ko, memorize ko ang Kama Sutra pag sumamak sa akin. Lahat ng posisyon na abuti mo sa akin. Talagang hindi niya makakalimutan ang pangalan mo. Makakalimutan niya ang pangalan mo. Yung mga ganun. Pero totoo siya. Hindi siya yung imagination. Kasi peke yun. Alam ng Tisay yun. Kasi yung vibes mo, importante talaga yung vibes mo. Sa pagsasalita mo, sa kilos mo. O pag sumama sa'yo, ipaabot mo, patikin mo sa kanya yung big O. O ano ba yung big O? Talagang yung matitikman niya sa yung pinakang hindi niya pa, maraming babae hindi pa nakakatikim ng big O, sa totoo lang. Kasi maraming, may mga lalaki ding mga kulang sa practice talaga kasi hindi siya ganun kadali din eh kung wala ka lang talagang practice. At saka iba talaga yung ano, kung sabihin nilang babaero ka, ano ngayon, babaero ako, pero yung tututuhanin mo, alam mong hindi kayo pagpapalit sa isang kalalaya lang na walang trabaho dahil napapasesa. Mayaman ka nga, mapera ka nga, ang hina mo naman ng performance mo, ipagtalikod mo, sumabay sa iba. Maraming ganyan dito, mga Tisay, nag-asawa na, kinasal na, mamay tatawag, babe, you have time, kinasal ka na. Nagte-text pa, yung pala nakuha niya, pera nga, pero hindi naman siya nasasatisfy. Hinahanap niya yung kung saan siya talagang nakatikim ng bigo na talagang pati ilalim ng upuan, pinapasok. Yung ibig sabihin, yung iba talagang may alam ka talaga, hindi lang puro pera, hindi lang puro looks. Yon. Kaya, at saka higit sa lahat, yung tatandaan mo palagi na huwag mo siyang ilalagay sa pedestal dun sa reality na ordinary lang siya. Kasi ang babae pagka nakita niya na parang siya na lang ang buhay mo parang yung mga mind games gagamitin niya sa'yo ang gawin mo kung ayaw niya, diwag. Siyempre, irerespeto ka niya, hindi naman yung nakapanapan ko kay Tony Canadian Rockies, astig ganito, hindi man ganun. Magtatanim ka din ng respect, yung pakikilala mo sa kanya na hindi kasi yung kukunin mo na ang loob niya na yung, kasi kung gusto ka niya, Tisay yan pag ayaw niya sa'yo, sabihin naman sa'yo, ganun mga Tisay. Ngayon, ikaw naman, dahil gusto mo ng mga Tisay, parang at least may tips ka, kaya pala hindi ako nakakuha ng Tisay kasi ang ginagawa ko, Mr. Nice Guys, binibili ko siya ng kung ano-ano, lahat ng sa'yo, ginagawa ko pala, kaya pala, turn off pala yun. So, yung mga natin dito, tips lang yan. Pero, ang importante, yung confidence mo, at saka huwag kang kung ma-reject ka, okay lang. At least, practice talaga, mag-practice ka, tanggapin mo yung rejection, normal lang yun. Di naman porket na Canadian Rockies di ka na marireject. Kasi ang babae naman, pagka, kahit hindi ka gwapo kahit hindi ka mayaman pagka napapasaya mo siya at yung ramdam niya, yung vibes mo, na medyo, iba talaga ang dating ng energy mo is good vibes ka at saka yung confidence, talagang feel safe siya at saka higit sa lahat pag nasubukan ka niya. Kasi mga Tisay, pagka wala kang ginawa sa pangalawang date nyo, papalitan ka na yan. Within yung ganun, kasi gusto ka niya, hindi naman ipag-date yan kung ayaw sa'yo. Yan ang mga ng Tisay. Sa Pinay, iba naman ang Pinay. Kasi ang mga Pinay, siyempre, ang moral values niyan, kahit na maraming mga pasaway dyan na nanggagaya sa mga Tisay, Pinay pa rin yan, may takot sa Diyos yan. Ang moral values niyan, hindi mo na mababago kasi may mga pamilya nakapaligid kultura yon. So, ang Pinay, ang layo sa Tisay. So, hindi po pwedeng yung apple and banana. Iba ang mga Pinay kasi, gaya-gaya po, tumaya. Ang mga Tisay, original na yung talagang one night stand tsaka test and drive. Yun lang naman at lang yan, guidelines, tips lang yan, pero hindi ibig sabihin tama siya, depende pa rin sa'yo. Pero ang higit sa lahat, tandaan mo yung confidence mo at saka kung ayaw, diwag. Ganun lang kasimple.